ng batang inaapi. Elio, hindi mo maitatanggi ang katotohanan. Ang pagpatay ay pagpatay. Kaya gaano man kaganda ang iyong dahilan. Sa ilalim ng batas ng Diyos at ng pamahalaan, ikaw ay may kasalanan. Anong karapatan mo ang gamitin? Kalakas mo sa isang kinatawan ng pamahalaan. Padre, ang tanong ko naman, anong karapatan ng sino mang opisyal ng pamahalaan na abusuhin ng isang inosenteng bata? Ako'y tumayo dito, hindi bilang mamamatay tao, kundi bilang ipagtanggol ang inaapi. Kung ang magmanay ako, yun ay dahil walang karapatan ng ating bayan sa pinagharian ng takot at pang-abuso. Hindi mo ba naiisip ang iyong aksyon? Ginano mo ang kayusan. Walay ka ng isang opisyal. Kahit pa natin sabihin may bahay ng kanyang pagkatao, isang kasalanan ay ang iyong ginawa at dapat kang parusahan. Kung ang pagbibigay ay boses sa mga walang boses ay masama, kundi handa na nilang humarap sa parusa. Pero wag na wag mong pupustahan na parang Diyos. Kasi hindi ako manalo. Ngunit hindi rin ako halimaw. Ang tunay na masama ay ang tao na hinig sa pinag-aapi. Ang hustisya ay may proseso. Hindi dapat ito ay pinapatupad gamit ng kamao. Ang Diyos lamang ang may karapatang bumawi ng buhay. At ang Diyos din ang sinasabi, ipagtanggol mo ang inaapi, ang ulila at ang balo. Ako'y sumusunod lamang sa diktan ng aking konsensya, kahit mali sa batas ng ibang tao. Ang mga salitang binitawan ay nagpapakita raw sa ibang mukha ng katarungan, ang batas ng tao at ang batas ng puso. Mga kababayan, nasabi ng pasya, sino ang tama? Sa selebrasyon ng buwan ng wika, maghahanap ang dalawang kanya na babae sa San Diego, si Doña Victorina at si Doña Consolacion, upang pag-usapan ang isang dangal na babae sa lipunan. Kahit ako, doon ang konsolasyon. Kung naman ang pag-uusapan, papa, ako, ang ehemplo niyan. Tignan mo naman ako. Pinag-aralan, inis yung Europa, at ang asawa ko sa tunay na Kastila. Pagod na? Ayun ako magpapanggap na. Nakaya mo na ang lalim mo. Ako, galing sa mababang antas. Pero hindi ko pinakaya ang lalim ko. Ikaw, Kastila ka kamusta? At least, wala na ako magdamit, magsalita ng kultura. Hindi ka tulad mo. Boses pa lang pera, asal kanto, at palay mura ka na. Sa tingin mo ba'y dapat ang magdala ng bayan? Hindi ako nagpapanggap doon. Hindi ako naging sabihin galing sa puti. Ikaw, isang buwan na Kastilang plastic. Iba ang relakasyon sa pagpapanggap. Hindi mo pwede itago ang ugat mo. Mga kababayan, hindi ba pagiging kagalang-galang ay nakikita sa anyo? Kilos at pananalita? Huwag tayo manatiling magiging islo. Dapat tayo maging sibilisado. Sibilisado, ang tunay na dangal ay hindi nakikita sa kolorete o pumumuhay na kunwari. Ang dangal ay pangtanggap sa sarili at panliligan sa totoo. Kahit masakit, kahit mahirap. Ang tanong, sa panahon ng kolonyalismo at pagpapanggap, sino ang tunay na marangal? Ang nagpapanggap na banyaga o tumatanggap sa kanyang pinagmulan? Magandang araw, bayan ng San Diego. Ngayon, narito tayo upang tingin ang pagkatalo ng dalawang makapangyarihan sa ating bayan. Ang tanong, sino ang dapat sundin ng taong bayan? Ang simbahan o ang bahanan? Simulan natin kay Padre Salvi. Mga anak ng Diyos! Malinaw,
mga bata, ang Diyos ba nagpapagalang tulay? Ang Diyos ba natutulong sa mga pulis? Kung inasal na dasal, pero kami ang gumagawa ng aksyon. Walang sistema yan. Action nga! Pero bulok, bakit kukurakot sa kaban ng bayan? Kung kayo nagpagligtas, eh bakit kayo pa rin ang titulong ng tao sa oras na suruna? Bakit bakit? Kayo naman, may mga kasalanan. Ilan sa inyo nagpapanggap na banal, pero may tinatago. At least kami, may batas. Kayo, umpisan lang. Ang simbahan ay nagpapatawad. Kayo! Nagpapatawad ba kayo? Hindi! Ikaw! Kayo ang nagdadala naging sa bayan at inyong batas ay laban sa moralidad. Di sapat at dasal kung walang gawa. Hindi mabubuhay ang tao sa dasal nila. Kailangan ng pangalan na may puso, hindi sa loob. Bilang iyon na dalawa, mga kababayan, nasabi na pa siya sino ang tama. Hindi natin kailangan pumili kung sino ang sundin ang pamahalaan o ang simbahan. Dapat sila ay magkagamay, hindi magkalaban. Sa pagkakaisa, doon natin matatagpuan ang tunay na pag-asa ng bayan. Sa isang bayan puno ng alaala at ang pag-ibig na subok ng panahon, nagkita muli ang dalawang pusong minsan pinag-isa ng pangarap. Ngunit sa kanila pamagitan, hindi tampu-tampu, may halong lambing ng wagas na pag-ibig. Crisostomo, hindi mo ba ako naisip kahit minsan sa Madrid? Walang sulat, walang balita. Ako'y naghintay, araw at gabi. Maria, bawat gabi sa Madrid, ang bintana ko'y ikaw ang tanaw. Ngunit sa pasupor na natin ay may takot na pagkapagpalit ko'y hindi mo na ako mahal. Paano mo naisip yan? Sa puso ko'y wala kang kapantay. Ngunit sa bawat araw na walang sagot, ang puso ko'y ay parang rosas na nalalanta. Ako na ako sa mga panarap na sabay na ibinoo. Akala ko'y magiging mas matagumpay ako kung magtatagumpay na ako para sa akin. Paano mo naisip yan? Sa puso ko'y wala kang kapantay. Ngunit sa bawat araw na ang puso ko'y ay parang rosas na nalalanta. Hindi kita sinisisi, Crisostomo. So, pag-abot mo sa mga, huwag mo kalimutan na may puso nila akong hinihintay. Hindi mo kailangan makailan. Kailangan mo ay ikaw. Ito ako, hindi na ako alis. At kahit ibatin pa ang unos, ang tamis ng ating pag-ibig ay mas matibay. Kahit may kampo, sa puso ko, ikaw pa rin ang pangalan. Dahil sa iyong puso, ikaw ang tulak ko, Crisostomo. Ang may pag-ibig ay hindi lamang daluyan ng galit o pag-ibahan. Ito'y wika rin ng pagpatawad, lambing at pagmamahal, tulad ni Maria Clara at Ibarra. Sa bawat puso ng Pilipino ay may damdaming kay tamis kung sinasalita sila rin wika. Ngayong buwan ng wika, tatalakayin natin ang tunay na kahulugan ng pagkalinga at tanghal ng pamilya. Maghaharap sa pagtatalo ang mag-aasawang sina Sisa at Pedro, isang ina na laging tinitis ang sakit, at isang amang naligaw sa bisyat kahambugan. Ano bang sinusumbat mo, Sisa? Ako ang lalaki sa bahay. Karapatan kong gawin ang gusto ko. Gusto ko mag-inom, magsugal, o hindi magtrabaho. Bakit, Sisa? Kasalanan ba yun? Oh, Pedro! Kasalanan yun! Hindi lang ako mata sa tao, kundi sa mata sa Diyos. Di mo ba nakikita? Umiiyak ang mga nagkalit habang ikaw ay magpapakasarap. Yan ba ang magiging ama? Pero lang naman yan, Sisa. Trabaho ng babae ng tinis. Ganyan kayo mga babae, no? Mareklamo. Wala sa pasensya.
respeto? Babae ka lang, hindi mo ako pwedeng pangaralan, Sisa. Hindi ako babae lang. Ako ay ina. Ako ay tao. May puso, may dangal, may boses. At ngayon, Pedro, ako'y nagsasalita di lang para sa mga ina na tinitiis ang sakit. Panahon na para itama ang mali. Ang dami mo dada. Ang tanong, sa loob ng tahanan, sino ang tunay na makatarungan? Ang lalaki nagpapalakas sa sarili habang pinahihina ang kanyang pamilya? O ang babaeng patuloy na lumalaban sa